Kaugnay pa rin sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa umanong anomalyang flood control projects, makakapanayam natin ng chairman ng komite na si Senador Rodante Marcoleta. Maganda umaga po, Senador Marcoleta. Magandang umaga sa iyo, Susan, at sa mga tagapakinig natin. Apo. Senador, ano pong assessment nyo sa pangalawang hearing nung Lunes? May mga issue bang mas nabigyang linaw ngayon kaysa nung unang pagdinig? Kasi by stages naman kasi mga premises, hindi ko na may kumpara yun. Ito na masabi ko, nailatag ko sa aking sarili at na yung dapat may lahat at dapat magtanong mga kasama ko. Ang problema na kasi yung mga tanong, siyempre kung ano yung gusto ko itanong ng mga kasama ko, hindi ko naman sila siyempre mapipigil kung ano yung direction nila, di ba? Apo. I was trying to set a tenor na sana dito natin tirahin. Nakapokus, pero may pagkasabog ng konti. Something that I cannot handle dahil nga iba-iba yung pinanggagalingan ng mga kasama ko. But at any rate, yung gusto kong mga dapat napuntahan, nailalatag ko. Kaya lang dahil kukunti ang panahon. Alam mo, ang ginagamit namin kasi pag ganito yung plenary plenary hall. So meron akong strict timeline. Kailangan by 2 p.m. 2:15 mabakit ko yung because i-rearrange nila yung yung lugar. Oo. Ang ganda sana kung talagang parang kumbaga iisang direksyon ng tono nung tanong. Anyway, yung may-ari po ng High Tone Construction na 2 beses na pong hindi sumipot sa hearing, may ano na ho ba? Nagparamdam na ho ba? Hindi pa rin. Ang ginawa namin, serve natin ng due process, hindi na masyadong kasing show-cause order muna pag hindi siya talaga dumating sa PINA at ang last noon ay warrant of arrest. Para wala silang masabi na tayo ay masyadong harsh naman sa pag-iimbita sa kanila. Pero very crucial na kailangan nandun sila. Unang-una, dapat marinig nila yung panig nila para sa gano'n. Huwag nilang masabi na hindi man lang sila nakapagsalita. Ay sinabihan niyo po yung mga contractor na ituro na nila yung mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa flood control projects pero hindi po ba sila malalagay sa alanganin lalo na't ang ilan sa mga idinadawit ay sinasabing mga kapwa ninyo mambabatas? Yun ang palagay ko, yun ang successfully na nailatag ko. I was able to provide an option. Parang, kumbaga, a way out sa kanila. Okay, hindi para takasan ng kanilang pananagutan. Pero ang gusto ko kasi, makapagturo sila ng mas malaking tao. Dahil ang pagkakaalam ko dyan, ang contractor is not the most guilty. Hindi niya magagawa yun sa sarili niya, lalong-lalo na yung mga ghost projects. Kailangan maituro niya kung sino yung responsible mismo doon sa DPWH. At pagkatapos noon, sino ang katulong ng DPWH para ilatag yung mga pondo na talagang sobra-sobra naman at halatang-halata na hindi dapat nangyari in the first place. Kaya sabi ko sa kanila, ito yung deal natin, kung papayag kayo, ini-encourage ko na tingnan nila yung panig na yon. Maaring yung criminal prosecution ay hindi na muna ipataw sa inyo. Kasi puro plunder ka ako ito Puro plunder dahil billion-billion ito. Halimbawa, yung project mo, 15 yung project mo. Eh di 15 plunder kaya ka ako yun. Ngayon, kung papayag kayo na i-dispense natin yung criminal prosecution, civil liability kayo, you indemnify the government. Bayaran ninyo ang pagkakamali ninyo kung cost. Bayaran nyo kung halimbawa defective. Ayusin nyo, pero magturo kayo. So, yung ituturo ninyo will be subjected to criminal prosecution. Ganun gawin natin. Meron na lumalapit na gustong gawin. Medyo nag-aalangan nga lang sapagkat merong threat sa buhay nila. Pero, you have to choose the lesser of two evils, sabi kong ganyan. Maring parehong mahirap, ngunit tingnan mo kung sino yung medyo makakaano ng konti sa inyo. So, tingnan nyo kung yung nangyayari. Papasok ang AMLAC dito, papasok ang PICAB, papasok ang tawag dito, yung PID. Na ngayon, BIR, papasok na. Nandiyan ka ako ang BIR sa na yung mga lowa nila. Yung AMLAC naman, nag-umpisa na sila, subject to the submission of a formal letter from this office.
So, lahat kayo gaganunin nila. Lahat maaari kayong maperwiso sa maraming bagay, lalong-lalo na yung plot. Ito yung... Pero yung sinasabi nyo nga na pero kung mayroong nagpaplano o nagbabalak, naglalakas loob, ang inaalala naman nila yung kanilang kaligtasan dahil may mga natatanggap po silang pagbabanta sa kanilang mga buhay. Actually nga, may nag-note na gano'n. Sabi niya, gusto ko po sanang itama na lahat ito. Nangangamba lang po ako sa buhay naming mag-anak. Sabi ko naman doon sa kanyang nagbibigay ng figure, talagang ako mahirap gumawa ng desisyon diyan. Pareho may panganib. Ngunit bahala silang magdesisyon. Merong isang option, hindi ko naman sinasabing simple, pero it is for you to take or not. Anyway, Senator, may mga hakbang ba kayo para tiyaking haharap sa lahat ng pagdinig yung mga sangkot sa flood control project? Kasi baka ho yung iba umalis na, nag-abroad na, sa dami ho ng mga pera ng mga yan, tumakas na. Ay ano ho ang ating katiyakan na itong mga ito ay haharap pa sa mga susunod na pagdinig ng Senado? Doon kasi sa pagtakas, alam mo, hindi ko naman sinasabi na tumakas na, pero may yung mga nagsasabi sa akin na patawarin ko na sila, nasa Amerika na talaga yung iba. Apa. Ano? So, kasi ang Blue Ribbon naman kasi, Susan, wala naman kaming power na kaming mag-issue ng cold departure order. Order lang, ano? So, kailangan namin sundin ang mga proseso. Ang lookout order lang ang pwede namin i-request. So, gagampanan namin yung gawin under the circumstances, ano? Pero hindi kami papayag na hindi sila darating kasi yung pinakahuli na isabina hindi niya pinakinggan, warrant of arrest talaga ang hahabol sa kanila. Apa. Doon sa pagdinig, bakit po maaga pinaalis si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan? Ibig ko ba sabihin wala na ho siyang pananagutan kahit siya pa yung nakaupong secretary nung lumabas po itong mga issue na ito? Hindi. Hindi naman gano'n. Nirespeto lang namin, hindi na muna siya sapagkat nag-resign siya. Ngunit hindi naman ang ibig sabihin nun labas na siya sa pananagutan. Ang mga dokumentong lalabas, ebidensya, kung talagang tutukoy sa kanila, ahabutin pa rin sila ng batas. Apo. Kailan po isusunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee? Sa susunod na linggo, September 8, yata, Monday. Monday, apo. Nako, talagang ang taong bayan ho ay nakatutok dyan at talagang gusto nila magkaroon ng magandang resulta itong mga ginagawang pagdinig. Anyway, maraming salamat po, Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta. Isang magandang umaga po, Senador. Salamat din, Susan. Salamat sa inyong lahat. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.